So, ngayon, ito yung ating ginawang Cartesian plane. Again, this is the x-axis and this is the y-axis. So, ang una mong gawin ay pwede mong hindi na i-label pero para mas makita ninyo ay i-label natin siya. So, lagyan muna natin ng mga numbers. So, from 0, again, sunod dyan ay positive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa kabila naman ay negative. So, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7, negative 8. And then, kay y-axis naman, so, lagyan natin, pag ganon, positive. So, 1, 2, 3, 4, 5. Pababa, from 0, negative. So, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6. Tapos, magdodrawing na tayo nung gusto nating figure. So, halimbawa, gusto ko kasing figure ay heart. Kasi madali lang heart. So, isipin natin na yung ito, yung 0, 0, yung center. Ayan. So, gagawa ka lang ng mga dot na makakabuo ka ng heart. Unahin mo na yung mga tuldok-tuldok bago yung pag-identify ng mga ginamit mo na coordinates. So, mas mabilis itong makikita kapag kapag meron kayong graphing paper. Pero, kaya din naman. Gaya ng ginagawa ko. Kaya din naman siya na ano. Ayan. So, ito siya. Yan na. Yung kalahati ng ating heart. Diba? So, makikita nyo kaagad na it was so easy. So, marami kayong coloring pwede nyo gamitin. Then, connect. Connect nyo lang. Connect. Magiging heart kaya. Magiging heart kaya yung gawa ko. Ang taas pala ng gawa ko. So, ganyan. Tapos, yung kabila, sketch din natin. Nakita natin. So, papantayin mo na lang. Ito. Ayan. Pantay. Ganyan. Tuldok ka lang ng tuldok. Parang hanggang sa mabuo mo yung shape na gusto mo. Tama ba? Gusto na ako. Okay.
Tapos, connect. So, mas pantay ito kapag naka-graphing kayo. So, ang daming ganito na nakakagawa talaga sila ng sobrang gagandang figure. Siyempre, doon lang tayo sa madali. Ayan, heart. Mukha naman siyang heart, diba? So, yun, kulayan nyo na lang inside, diba? Pero, bago yun, ay i-identify nyo muna yung mga coordinates. Kasi yun yung mahalaga. Paano mo? O, pangalanan natin. So, si point A, si point B, point C, point T, point E, point F, point G, point H, point I, point J, point K. Ayan, kahit kalahati lang. So, yun natin dito si point A. Si A natin, ano ang kanyang coordinates? So, ito siya. So, siyempre, nasa center, sa x-axis, siya ay 0. Sa y-axis, siya ay 0. So, lagyan nga natin dito ng x and y. Ayan ha, tandaan, x-axis, y-axis. Ang una laging titingnan, yung number sa x-axis. So, 0 sa y-axis, 0. So, ibig sabihin, yung point A natin ay 0 and 0. Okay? Next, yung ating point B sa x-axis, nakatapat siya sa negative 1. Tapos, dito naman ay sa positive 1. So, ang B natin ay negative 1. So, ayun. And positive 1. Yun. Then, si point C naman. Si point C natin, ito siya. Nakatapat siya kay negative 2. So, negative 2. And then, positive 2. Point D. Point D. Ayun siya. So, nakatapat siya kay negative 3 at kay positive 3. So, negative 3, positive 3. Si E naman. Si E. Si point E, saan nakatapat? Si point E kay negative 4. Tapos, dito sa Y, nakatapat si point E sa positive 3 pa rin. Ayan. Tapos, next, si point F. Saan siya nakatapat? Nakatapat siya sa negative 5. Ayan, negative 5, tsaka sa positive 2. Positive 2. Ayan. Si point G, saan siya nakatapat? Sa negative 5, at tsaka sa positive 1. Then, si point H, nakatapat siya saan? Sa x-axis, siya ay nasa negative 4. Sa y-axis, saan siya nakatapat? Dito maraming nalilito dito, kaya alam niyo dapat to. Ito yung todo ko, nasa mismong line ng x-axis. So, nakatapat siya sa x-axis sa negative 4. Pagdating kay y-axis, sinong katapat niya? Eh, this is 0. Diba kasi nandito siya eh. Tapos ito, dito ka nakatingin. Ano ba tong gitna? 0. So, yan ay negative 4 and 0. Then, si point ay nakatapat sa negative 3. And then, sa y-axis, saan siya nakatapat? Sa negative 1. And si point J, ayan, nasan siya? Ayan, nakatapat siya kay negative 2. Then, sa y-axis, nakatapat din siya sa negative 2. And yung last natin ay si point K. Saan siya nakatapat sa x-axis? Ito siya. So, sa 0. Sa y-axis, nakatapat siya sa negative 3. Ayan. So, ayan na. Nalagay na natin lahat ng coordinates niya.
X and Y coordinates. Ayan. So, ganyan ang gagawin.